Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Marian Joy Liatis at tayo ay magtatalakay dito ngayon sa tekstong informatibo o ano ba talaga ito. So, ang tekstong informatibo ay isang isang uri ng babasahing di fiction. Ito ay naglalayong magbigay ng impormasyon o magpaliwanag ng malinaw at walang pakiling tungkol sa iba't ibang paksa tulad ng mga hayop, sports, agham o siyensya, kasaysayan, gawain, paglalakbay, hidrografiya, kalawakan, panahon at iba pa. Ang tekstong informatibo ay karaniwang makikita sa mga pahayagan o balita, sa mga magasin, aklatan, sa mga pangkalahatang sanggunian tulad ng encyclopedia, din sa iba't ibang website sa internet. So, ang mga impormasyong o kabatirang nilahad ng may ang mga akda ay hindi nakabatay sa kanyang opinyon, kundi sa katotohanan at mga datos kaya't hindi nito masasalin ang kanyang pagpabor o pagkontra sa paksa. Karaniwang may malawak na kaalaman tungkol sa paksa ang manunulat, kaya'y nagsasagawa ng pananaliksik o pag-aaral. Mga elemento ng tekstong informatibo. Una ay ang layunin ng may akda. Maaaring magkakaiba-iba ang layunin ng may akda sa pagsulat niya ng tekstong informatibo. Maaaring layunin niyang mapalawak pa ang kaalaman ukol sa isang paksa, maunawaan ang mga pangyayaring ipaliwanag, mailalahad ang mga yugto sa hukay ng iba't ibang uri ng insekto, at iba pa. Gayunpaman, anuman ang layunin ay mapapansing kaugnay ito lagi ng pagbibigay o paglalahad ng impormasyon. Ang ikalawa ay ang pangunahing idea. Ang pangunahing idea, ito ang pinaka-core na idea. Kadalasan ay siyang punong kaisipan na nade-develop sa paksa. Sa dinarami-rami ng ideyang na-generate, ito yung pinakamalaga na siyang magtatakdang parameter ng sulatin. Ang ikatlo ay ang pantulong sa kaisipan. Ang pantulong sa kaisipan ay isang pahayag na sumusuporta sa pangunahing kaisipan. Ito ay nagtataglay ng mahalagang impormasyon at detalye. Ito rin ang gumagabay sa mga mambabasa upang mas higit na maunawaan ang nilalaman ng talata. Estilo sa pagsulat, kagamitan sa gunian, pagtatampok sa mga bagay na binibigyan nito ay nakatutulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng mas malawak na pag-unawa. Sa binabasang tekstong informatibo, ang paggamit ng mga estilo o kagamitan ay bibigay din sa mga kahulugang bahagi tulad ng sumusunod. Paggamit ng mga nakalarawan interpretasyon, halimbawa, paggamit ng larawan, guhit, diagram, t-shirt, timeline at iba pa upang mapalalim ang pag-unawa ng mga mambasa sa tekstong informatibo. Pagsulat ng mga talasang gunian ay nilagay ng mga manunulat ang mga aklat, kagamitan, at iba pang sangguniang ginagamit upang higit na mabigyang diin ang katotohanang naging batayan ng mga impormasyong taglay nito. Pagbibigay diin sa mahalagang salita sa teksto. Ito ay ang paggamit ng mga estilong tulad ng pagsulat ng nakadiin, nakalilis, nakasalungguhit o paglagay ng panipik upang higit na madaling makita ang mga salitang binibigyang diin sa babasahin. Uri ng tekstong informatibo. Pagkalahad ng totoong pangyayari at kasaysayan. Ito ay uri ng tekstong informatibo na naglalahad ang mga totoong pangyayari na ganap sa isang panahon o pagkakataon. Maaaring ang pangyayaring isasalaysay ay personal na saksihan ng manunulat tulad ng balitang isinulat ng mga reporter ng mga pahayagan o mga pangyayaring mga historical account. Ang ibig sabihin nito ay ang pagkalahad ng totoong pangyayari at kasaysayan ay nagaganap sa panahon, pagkakataon. Ibig sabihin, hindi mo ginawa ng desisyon kundi nagaganap lang kahit kailan.
Pagpapaliwanag. Ito ay ang uri ng tekstong impormatibo, nagbibigay paliwanag kung paano o bakit naganap ang isang bagay o pangyayari. Halimbawa, siklo ng buhay ng mga hayop at insekto tulad ng paru-paro. Gaya ng sabi ko sa nabasa ko, pagpapaliwanag ay nagpapaliwanag kung paano at bakit naganap ang isang bagay o pangyayari. Dito nagtatapos ang aming pag-uulat. Maraming salamat sa pakikinig at sana may natutunan kayo. Yun lang at salamat. At salamat din Binibining Dulosa. Yun lang po. Salamat.